Iniulat na sinabi umano na isang tagapagsalita ng People's Liberation Army na mahina at takot umano ang armed forces na makaharap ang Chinese military sa isang digmaan. Sinabi ni Senior Colonel Wu Chan na hindi umano handang harapin ng sandatahang lakas ang malakas na puwersa ng People's Liberation Army at posible umanong umatras ang military kapag nagkaroon ng isang hidwaan. Sinabi rin niya na hindi umano siya magtataka kung susuko kaagad ang mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines dahil wala umano itong kakayahan na ipagtanggol ang Pilipinas laban sa anumang pagsalakay mula sa isang makapangyarihang bansa. Nagbabala din siya na agad umanong riresponde ang Chinese military kapag ginalaw ng Armed Forces ang mga artificial islands nito sa South China Sea at sigurado umanong magsisisi ang gobyerno kapag nagkamali ito. Iniulat ito matapos sinabi ni US Secretary of State na siya ay nakipagpulong kay Philippine Foreign Affairs Secretary at Japanese Foreign Minister Hayashi Yoshimasa upang talakayin ang trilateral na kooperasyon tungkol sa pagsulong ng istabilidad sa South at East China Sea. Nauna nang sinabi ng freedom of navigation ay dapat pangalagaan sa South at East China Sea at nanawagan siya na panatilihin ang status quo sa Taiwan Strait na kung saan patuloy na nagsasagawa ang China ng mga agresibong aksyon. Sinabi niya sa kanyang talumpati sa harap ng mga ministro ng South at East Asia na dapat na panatilihin ang freedom of navigation sa South at East China Sea at i-maintain ang kapayapaan at estabilidad sa buong Taiwan Strait. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea batay sa sinasabi nitong 9-dash line na policy na kung saan ay lumampas sa mga territorial claim ng iba pang mga bansa sa Southeast Asia tulad ng Indonesia, Vietnam at Pilipinas. Ilang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations kabilang ang Pilipinas ang nakipagtalo para sa freedom of navigation sa South China Sea matapos ang sunod-sunod na insidente na kung saan sangkot ang mga barko ng Manila at Beijing. Ang tensyon naman sa pagitan ng Beijing at Washington ay patuloy na tumaas sa mga nakalipas na taon dahil sa pinagtatalo ng South China Sea at bansang Taiwan na kung saan mas pinalakas ng gobyerno ng China ang military at political pressure nito sa rehiyon. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na inutusan umano na isang general ng People's Liberation Army ang armed forces na alisin ang mga barko ng Coast Guard at Navy sa South China Sea upang maiwasan ang anumang gulo sa nasabing karagatan. Sinabi ng Minister of National Defense ng China na dapat voluntaryong alisin ng sandatahang lakas ang mga barko nito sa South China Sea dahil ang mga ito ay nagdadala umano ng malaking banta sa kanilang teritoryo. Sinabi ng Chinese general na hindi umano katanggap-tanggap ang mga ginagawang deployment at pagpapatrolya ng mga barko ng armed forces sa kanilang teritoryo dahil labag umano ito sa kanilang batas. Nagbabala siya na darating umano ang panahon na mapipilitan silang gumamit ng puwersa upang mapaalis ang mga foreign ships sa South China Sea dahil hindi umano nire-respeto ng ibang mga bansa ang kanilang teritoryo. Iniulat ito matapos kwenisyon ni Senator Risa Hontiveros ang patuloy na pananahimik ng palasyo sa anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas laban sa China na kung saan binasura ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 ang maritime claim ng Beijing sa South China Sea.
Binanggit ni Hontiveros na habang mas pinalakas ni Pangulong Marcos Jr. ang pakikipag-alyansa sa Estados Unidos upang tulungan ang bansa laban sa mga ginagawang agresyon ng China, ang palasyo ay hindi umano umiimik tungkol sa nakamit na tagumpay ng bansa sa dahig. Sinabi ni Hontiveros na hanggang ngayon wala pa rin umano silang naririnig mula sa presidente na tahasang tinututulan niya ang paulit-ulit na ginagawang pambabastos ng komunistang bansa sa soberanya ng Pilipinas. Anya, marami na umanong pagkakataon na pinagbawalan ng mga Chinese vessel ang PCG at Philippine Navy na magsagawa ng resupply mission kung magpapatuloy ang pagharang ng China sa resupply mission ng AFP. Para na rin pinapayagan ang komunistang bansa na patayin ang mga Pilipino sa gutom. Idinagdag niya na kaya naman napakahalaga para sa Pangulo na sabihin na ipaglalaban niya ang ating tagumpay sa dahig ay upang mabigyan ng suportang pampolitika at pang-ekonomiya ang ating mga tropa sa kanilang mga ginagawang resupply mission. Noong July 2016, binasura ng Permanent Court of Arbitration na nakabase sa dahig ang malawak na 9-dash line claim ng China sa South China Sea, habang pinagtibay naman ang 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa at itinuring ang agresyon laban sa mga Pilipino na iligal.